Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, nung mga nakaraang araw po, pinag-usapan natin ay about family, leading by example in the family. Ngayon po, ang series natin ay patungkol pa rin po sa pamilya, pero ang focus po natin ay pamilya ng Diyos. So, yung series po natin ngayong linggo ay it's about understanding the church, the family of God. Understanding the church. Now, marami po kasi sa atin, hindi naunawaan ano ba ang ibig sabihin ng church. Pag sinabi kasi nating church, usually ang naisip natin, lugar na pinupuntahan, pook simbahan, lugar kung saan ka sumasamba, nananalangin, nagkakantahan, at minimit mo yung mga kapwa mo Kristiyano, sa Sunday school, etc. Now, dito po, pag-uusapan natin yung church ng malaliman. Gagawin po natin itong very, very practical at the same time theological. Now, yung devotion po natin ngayong araw, ito po ay introduction lang. Kasi medyo mabigat yung topic. Kasi pag inunawa natin yung church, hindi siya ganun kababaw eh. Napakaganda niya pag pinag-usapan yung Biblia. Ano yung tinuturo ng Biblia patungkol sa church. So, ito po yung series natin this week, Understanding the Church. At ang pinakaunang topic po natin ay The Church is God's Family. Yung church po ay pamilya ng Diyos. Now, maganda pong simulan yung topic na ito sa pinakaunang chapter sa Bible. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26. Sabi po rito ng Biblia, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Now, dito po sa verse na ito, we don't find the term church. Hindi natin matagpuan yung ecclesia, iglesia, o yung church. Usually, pag pinag-usapan yung church, nakafocus tayo sa New Testament agad. So dito, bilang introduction natin sa topic na ito, gusto kong maunawaan ng lahat na pag sinabing church, hindi ito patungkol sa mga building o sa pook sambahan na pinupuntahan natin. Yung church, it's about the people. The church is the people of God at all times. Pwedeng mula pa sa pinakauna, simulang sa pulpa, sa Genesis pa lang, yung people of God. Sa Old Testament, sa New Testament, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap. Basta people of God, congregation, pamilya ng Diyos. So pag pinag-usapan po natin yung church, isipin po natin people of God yan. So the church is God's family, pamilya po ng Diyos. Now, ito po yung pinakauna nating teaching ngayong araw. The church was in the very heart of God before the foundation of the world. Yung church, yung pamilya ng Diyos, nasa puso na po na ng Diyos yan eh. Simulat sa pulpa, bago pa likhain ang lahat ng bagay. Kasi kung mapapansin niyo po sa Genesis chapter 1, nung nilikha ng Diyos lahat ng bagay, ang dulo po talaga nito, yung rurok nito, yung apex, yung the greatest of all creation. Yun po yung mga tao, si Adan at Eva. Sila po yung pamilya ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay for His family. Hindi naman kailangan ng Diyos ng physical world ng ganitong mundo. Ito, nilikha ito para talaga sa church, sa people of God. Nilikha ito para sa atin. At nilikha po tayo ng Diyos because He wants to share His nature. He wants to share His grace, His love. Yung Diyos po natin, Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Hindi kailangan ng Diyos ng tao. Pero sa kabutihan ng Diyos, because of God's own pleasure, sa kagustuhan ng Diyos, nilikha niya yung tao para i-share niya yung kanyang kabutihan sa atin, yung pag-ibig. Number 2 po, the church was created in the image of God. Yung church po, yung people of God, nilikha ito sa imahe ng Diyos. Intended to fill the whole world. Kaya po sabi rito sa verse natin, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, so on and so forth. So tayo po ay nilikha ayon sa imahe ng Diyos. Now, ano po yung purpose bakit tayo nilikha ng Diyos sa kanyang imahe? Ang sabi po rito,
so that they may rule over the fish in the sea, to take dominion. Papaagaanin po natin yung talakay natin, lalo na sa mga bago dito sa mga nagjo-join sa devotion natin. Para mas mabilis pong intindihin, nilikha tayo sa imahe ng Diyos at tayong lahat merong mga katangian na kapareho ng Diyos. Meron tayong magmahal, creative tayo, no? Yung Diyos natin creative. Creative din tayo, we can create many things. Kakaiba tayo sa lahat ng mga hayop. Yung mga hayop hindi nilikha according to the image of God. Tayo nilikha according to the image of God, kaya malikhain tayo. We can create buildings and ships and airplanes and cell phones. At lahat ng yun, ang intensyon ng Diyos, gawin natin, lumikha tayo para sa ikalulugod ng Diyos. Kaya pag nagluto sila Eva at Adan, or pinag-combine nila yung mga prutas, gumawa sila ng mga fruit juice, no? Lahat ng yun for the glory of God eh. Lahat ng human activities ng tao sa Genesis chapter 1 for the glory of God. At ang gusto ng Diyos sa kanila, kila Adan at Eva, bakit lalaki at babae yung nilikha ng Diyos? Because God wants them to fill the earth, magpakarami. Kaya ang sabi ng Diyos sa kay Adan at Eva, humayo kayo, punuin ninyo yung mundo. So isipin nyo, they're created in the image of God, babae at lalaki, kayang mag-reproduce. So sabi ng Diyos, punuin ninyo yung buong mundo. So yung original na intensyon ng Diyos sa mundo na ito na ating ginagalawan, punuin ng kanyang pamilya, membro ng pamilya ng Diyos. Kaya nga, nakakatuwang isipin, no? Kahit nahulog tayo sa pagkakasala, nagpakalayo-layo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, tayo na nirestore ng Diyos kay Kristo Jesus, ibinalik tayo dun sa original na intensyon ng Diyos. Tayo yung tinawag, tayong church, tinawag ng Diyos para maging kapamilya niyang muli. Dahil tayo yung nawalay sa Kanya. Tayo tinubos ng Panginoong Jesucristo ng sarili niyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng panibagong relasyon sa Diyos na siya'y tatawagin natin muling Ama at tayo tatawagin mga anak ng Diyos. So kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakabilang ka na rin sa church. At ang role natin, hindi pa rin nababago. Yung goal natin, ganun pa rin sa simulat sa pool. To fill this world with the image of God. Yung image ng Diyos sa atin, na broken yun eh, nasira. Pero kay Kristo, inaayos tayo ngayon. Nire-restore tayo. At ang goal po natin ay to fill the whole world with the image of God. Maging maayos muli ang mundo dahil tayo mamumuhay ayon sa imahe ng Diyos. Kaya po yung church, pag naunawaan natin tong talakay natin ito sa isang buong linggo, maunawaan natin yung mission ng church. Yung mission ng church, nandun pa rin sa Genesis chapter 1:26. Sa first chapter pa rin ng Bible. Genesis chapter 1:26, 27-28. To fill the whole world with the image of God. Na lahat tayo, ang asal natin, asal ng Diyos. Talagang gaganda talaga yung mundo. That is the mission of the church. Pangatlo po, the church is called to rule over all creation under God. Ang church po, o yung people of God, nagsimula kila Adan at Eva, ang role nila, maging steward, tagapangalaga, tagapamahala, to become stewards and to become rulers of this world. Hindi para sirain at abusuhin yung creation, kundi ingatan, alagaan, at gagawin natin iyon sa ilalim ng pagkapanginoon ng Diyos, under God. Ito pong original plan ng Diyos na magkaroon ng pamilya at punuin ang buong mundo ng kanyang pamilya. Hindi po nababago yan. Hanggang ngayon, yan pa rin po ang layunin ng Diyos. Kaya po, kung ikaw ay kabilang sa isang church, family of God, yung role mo sa mundo, ganun pa rin, hindi nababago. Kung ano yung original na intensyon ng Diyos sa Genesis chapter 1, yun pa rin yun. Yung mapuno yung mundo ng pamilya ng Diyos na yung mga tao, asal ni Kristo. Kasi si Jesus Christ yung perfect image of God. At lahat tayo tinutularan si Kristo. Kaya yung mundo talaga may pag-asa. Lahat tayo magiging katulad ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung dulo ng ating, yung ginagawa ng Diyos sa ating pagbabago. Binabago niya tayo araw-araw. Someday, pag namatay tayo, muling nabuhay, magiging kagaya natin si Jesus Christ perfectly. And we will fill the whole world. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, value your relationship with God above all else. Nilikha po tayo ng Diyos para sa isang relasyon. Kaya nga po, ang ganda ng tawag natin sa Diyos, biblically speaking, He is our Father in heaven. Yung salitang Father, relational yun . Tayo mga anak niya, we are children of God.
very relational and personal yung ating Diyos. Now, tayo po na, pinagbuklod ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagkamatay niya doon sa krus, ibinalik tayo sa Diyos Ama. We have to value our relationship. Pagpahalaga natin yung relasyon na pinagpaguran ng Panginoong Jesucristong magbate yung Diyos, magkaroon ng reconciliation, yung Diyos at tao. Pinagpaguran niya ng Panginoong Jesucristo doon sa krus when He stretched His arms para yung Diyos at yung tao maipanumbalik niya, magkaroon muli ng relasyon. Sa pagpahalagan po nating relationship natin sa Diyos, above all else, mas unahin natin ang Panginoon. And number 2 po, live out the image of God restored in Christ. Bagamat yung image ng Diyos sa atin, nilikha tayo according to the image of God, it was marred and broken. Pero yung Diyos hindi na-give up. Sinugo niya ang Panginoong Jesucristo to restore the image of God in us. Ano pong image yung i-restore? Image ni Kristo. Image of God. Image ng Panginoong Jesucristo. Kaya lahat tayo, we will conform to the image of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 29. Yung pamilya ng Diyos, tayo mga makasalanan, lahat tayo hinuhubog ng Diyos para maging katulad ng Panginoong Jesucristo. At pupunuin natin muli yung mundo. Lahat ng kasamaan dito sa yung pinakahuling panahon, no? Lahat ng kasamaan dito sa mundo tatanggalin. Kamatayan, si Satanas, kasalanan, paghihirap, pagdurusa, at yung buong creation mare-restore muli. Just like in the garden in Genesis chapter 1. So, ngayon pa lang, kahit di pa dumarating yung panahon na yon, we live out the image of God restored in Christ. Ipinapamuhay na natin yung imahe ng Diyos sa atin. We were created in the image of God and we have to live accordingly. Dapat nating ipamuhay yung imahe ng Diyos sa atin. Simple lang pong ibig sabihin yan, mag-asal Kristo tayo sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, sa ating mga kasalamuha, workmates, mga kaklase. Mag-asal Kristo ka. Pag nag-asal Kristo ka, you're living out the image of God in you. Now, pangatlo po, rule and take dominion over creation. Tayo po mga mananampalataya, kabilang sa pamilya ng Diyos, tayo na po yung mga ambisyosong tao. Dapat. Tayo na yung mga ruler. We have to take dominion. Tayong mamamahala. Bakit? Yun ang original design ng Diyos sa atin eh. God wants us to rule. Hindi yung ikaw pinamamahalaan ng hindi naman mananampalataya o walang takot sa Diyos. Tayo dapat yung namamahala. Creation ng Panginoon yan eh. Dapat ikaw namamahala ng mga pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Una, asawa, pamilya. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin yan eh. Binigyan ka ng Panginoon ng mga lupain, mga negosyo, ng pera. Lahat ng yon, we rule over them. Kaya tayo mga Kristiyano, membro ng pamilya ng Diyos, we are not being ruled by money, ruled by wealth or fame. Sa halip, we rule over them. Hindi tayo pinaghaharian ng pera, tayo naghahari sa pera. We rule over them and we use whatever we have for the glory of God. That is the original intention of God in Genesis chapter 1. Kung anong nilagay ng Diyos sa iyong mga kamay, take dominion, take control for the glory of God. Hindi yung parang nakahilata na lang tayo, easy go lucky, lumipas sa 10 araw, wala tayong na-accomplish. We have to take rule. We have to take dominion. We have to rule. Mamahala. Gumising tayo na merong pag-asa, merong gagawin para sa Panginoon. Reach your highest potential. Kung ikaw ay engineer, be the best engineer. Be the best doctor. Be the best lawyer. Take dominion. Teritoryo yan na binigay sa iyo ng Diyos. Mag-rule ka dyan, no? Mamahala ka dyan. Kung ikaw ay nasa business, take dominion. Be the best businessman or best businesswoman. Now, ito po yung dapat ginagawa ng church. Worldwide sa buong mundo, we take dominion. We make this world a better place because that is our mission. Yung image ng Diyos mag-reflect sa creation. Kung tayo ay ginawang tagapamahala, dapat yung pinamamahalaan natin bumubuti. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of understanding the church biblically? Ano ang importansya na maunawaan natin yung concept ng church according to the Bible? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord right now. Heavenly Father, I thank you for making the church a central part of your eternal plan before the foundation of the world. I praise you for creating us in your image and calling us to fill the earth with your glory. Help me to value my relationship
with you above all else. Restore your image in me through Christ, and guide me to live in a way that reflects your kingdom. May I take dominion over creation, honoring you in all I do. Empower me to live out your calling for the church, to rule under your sovereign authority. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat rin po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, ang mag-asawang Toldanes. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Let me introduce my assistant today. No? His name is Cameron, one of my friends here. Hello, everybody. My name is Cameron. Para po sa ating lahat, kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotion.